babayaran niya yung violation niya sa clamp dito sa may LGU at tatanggalin muna yung clamp bago hatakin. Ngayon after matanggal yan at ito hahatakin na at isa pa ring babayaran nitong may-aring sasakyan yung towing charge na kung saan tutubusin niya sa Tumana, Marikina. Pinapaligpit lang yung mga paninda at itong mga patungan or mga gamit paninda kukumpiskahin. Kung matatandaan nyo, naalala ko na itong lugar na ito noong mga 80s, 1980s. Ito yung lugar ng Boracay sa yung mga paluto. Ginitna ng pedestrian crossing at bukod dyan, ayun may nakalagay pa na no parking sign. So, mahahatak na. Isang linggo na walang mga vendors dito. So kung titignan natin ngayon, katulad ng dati, medyo umayos. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay July 28, 2026 at sa oras na 8 o'clock. Ay, good morning! Good morning! Good morning! Nandito tayo ngayon sa may Barangay Alabang. At itong Barangay Alabang ay nag-request ng bayanihan dito sa MMDA. So, ang activities ngayon, katulad ng ganyan, trimming, declogging ng mga kanal at kung ano-ano pa. At syempre, kasama na ang clearing operation. Ito yung Alabang Elementary School. Hello, good morning. So, andito na rin yung SCOG. So, ngayon ang gagawing clearing operation bukod dito, doon sa may Montiliano Street. Ito nga palang Binjulay Street, itong lugar na ito, na kung saan dito na makikita yung Alabang Elementary School. So ito na yung mga dahero ng Barangay Alabang, sir, ating mga kapulisan. At ito yung tropa, yung lokal ng Barangay Alabang. Okay, shoutout sa inyong lahat. Ngayon ang mangyayari dito, katulad ng sinabi ko kayo na, yung road clearing operation along Montiliano. Pero ayon dito sa lokal na nakausap ng task force, ay tikit-tikit lang daw. Wala raw ito na sasakyan dahil ayon sa kanila, pag nahatak daw yung mga sasakyan dito ay malayo ang kukunan sa Marikina pa. So sa madaling salita, tikit-tikit na nga lang. Ngayon naman po sir, pagka-pruning lang okay na. Lalo na yan, nandito na tayo ngayon sa may along ng Montiliano. Ngayon ang papasadahan muna. Yung papunta dyan sa expressway. So nakikita naman natin dito malinis. Ngayon ang gagawin, mag-u-turn doon sa dulo. Tapos papasadahan naman itong kabila. Hindi lang natin alam kung hanggang saan. Kaya sama lang tayo sa mga tiga-lokal. Bago tayo mag-start ng clearing operation doon sa main road, sa may Montiliano, may pinahahatak dito. Baka nahagip ng video kanina, yung nakaklamp dyan, pinahahatak na at aalamin natin kung bakit pahahatak. Dahil nasabi ko kanina na walang ito ayun dito sa LGU. O ayan nakaklamp na. Ayon dito sa mga taga-barangay, hindi raw ito taga rito, taga-Wawa daw. Pero order ni Sir Asik Angelo Vargas, hatakin na raw ito. Dahil isa sa mga guest dito si Asik Angelo Vargas ng MMDA. Regarding naman sa responsibility nitong mahahatak na sasakyan or sa babayaran, babayaran niya yung violation niya sa clamp dito sa may LGU at tatanggalin muna yung clamp bago hatakin. Ngayon after matanggal yan,
At ito, hahatakin na. At isa pa rin babayaran nitong may-aring sasakyan, yung towing charge na kung saan tutubusin niya sa Tumana, Marikina. Pero pag tumutubos no? Ha? Hindi tumutubos. Tutubos na nga. Tutubusin na nga. Wala, nadaan namin Sabi ko, tubusin mo na. Ang makikumiyari dito. Nagkakadya sa dulo. So yun, hanggang tinanggal na itong clamp ay napagalaman natin na hindi pa pala nababayaran o natutubos dito sa MTMB. Yun ang office nila. So masitanggal na yan, doon nila tutubusin yan o babayaran ng may-ari. Hello! Regular ticket natin. So yun, ayon dito sa taga-barangay, Head ng traffic. Head ng traffic. Bukod pala sa hindi taga rito ito, ay ilang beses na pala ito natitikitan at nakaklamp. Okay, tara. Itong lugar ng Barangay Alabang ay malapit na ito sa may Laguna Lake. Tapos na tayo doon sa papuntang expressway. So nag-U-turn na tayo. Walang natikitan doon papunta sa may expressway. Nasa intersection na tayo ng Monteliano sa Ilaya. So pag diniretso yan, Laguna Lake na. So kumanan dito sa Ilaya. Magmula sa Ilaya, kumanan dito sa Molina Street. Ang daming tricycle dito. Ito, yung mga pagtitikitan. Yung guide nga lang natin, nasa unahan na. Wala na. Marami nakaligtas. Kasi depende sa guide eh. Dire-diretso. So malamang, hindi ito yung ipapaklear. Okay, diretso tayo at nasa lubong natin itong skog. Ngayon ang gagawin, bubuelta tayo. So ang ginawa, nagbuelta lang pala. Pagbuelta, nagsimula ng manikit. Kayo rin nga. Sigo. Sigo. Ako muna. Kamay. Gilid. Ano ba ito? Bahay na, kuya? Ano po sir? Paninda po sir, mga shake. Paninda. Mga paninda. Pinapaligpit lang yung mga paninda at itong mga patungan or mga gamit paninda kukumpiskahin. Nakakala mga ano nito. Ito, palabas na po yung may-ari. Sige po, yung mga iwan naman yung mga Ito, lumabas na yung mga may-ari, kagigising lang. i-request ko sa inyo. May kalawit Iwan na natin ito. Ikakarga na yung mga cart na yan sa kayon. Tapos ito yung mga paninda. So after nito, didiretso tayo ng Paranaque. Ito na yung location natin. Ito yung Ilaya. Pinanggalingan natin. Ito yung Laguna Lake. Magmula sa Alabang, nandito na tayo ngayon sa Paranaque at mag-U-turn tayo. Itong lugar na pupuntahan natin ay sakop ng San Dionisio at mayroong papasuking kalsada regarding sa mga reklamong illegal parking. Yung direksyon natin papuntang
papuntang Sukat. Maliit pala itong papasukin. Ano bang kalye ito? Makikita natin dito sa ating navigator. Capistrano. Yun, Capistrano. Kung matatandaan nyo, naalala ko na itong lugar na ito noong mga 80s, 1980s. Ito yung lugar ng Boracay sa yung mga paluto. Itong lugar na ito. Tapos sa kabila yung Dampa. Ang Dampa yata sakop na ng Santo Niño. Di ba na yung Dampa sakop na ng Santo Niño? La Huerta. La Huerta. Papuntang La Huerta yun. Yung mga slot parking dito, hindi sapat sa mga malalaking sasakyan or SUV. Pati nga ito, maliit na itong sasakyan na ito, lampasan pa rin. So ito, umpisa na nga manikit dito, sa bungad pa lang, pagpasok pa lang natin or pagkanan. Natikitan lamang nga ito. Andiyan naman yung mga may-ari. So, unti-unti nang umalis yung mga natikitan. Tapos, ayon dito sa mga enforcer, isa sa mga nireklamo, itong mga naka-double parking dito. Kanina, nakita ko sa Google Map, Capistrano. Pilais pala ito. Pilais Street, Boracay Compound. Ang lapit natin sa airport. Ito, nasampa na pala. Nasampa na isa dito. May mga nakalagay na no parking dito. Bukod pala sa no parking sign yan sa poste, meron din palang nilagay ang lokal dito ng Paranaque. Dito mismo nakuha yung yung naisampa na yan. Dito, sa tapat. Nasa Quirino na tayo, Quirino Avenue. Tapos ang labas natin sa may Barangay La Huerta. Ito na yung simbahan ng La Huerta. Tagal kong hindi na kita ito or nasilayan. Malalim na Tagalog yun, nasilayan. Itong simbahan ng La Huerta. Ito na yung simbahan ng La Huerta. At mismo dito sa may kalsada, ayan, ginitnaan ng pedestrian crossing. At bukod dyan, ayun may nakalagay pa na no parking sign. So, mahahatak na. Ano nakalagay? Ha? Ano nakalagay? Ayun sabi ko, good morning sir. Kung ayaw ninyo maalis ang sasakyan ninyo, i-reker namin, pari-reker namin. Oh, ayun. Ayan ang enforcer dito sa La Huerta. Kaya daw pala nilagyan na ni Madam ng sulat. Ayon sa kanya, 2 araw na raw pala ito nakapark dito. Magmula sa Quirino Avenue, nandito tayo sa may Rojas Boulevard Service Road at papasok dyan sa Rivera. Ilang beses na rin ito napasadahan. Pagka nandito sa Rivera, ito yung mga naka-double parking dito, ang mga tinitikitan. At ito na yung tow truck. Dumating na rin yung driver nitong dilaw na sasakyan. So parehong natikitan. Doon tayo sa unahan. Ito na yung Quirino Avenue. Lumabas na yung may-ari nitong sasakyan.
So para mapadali yung hatak na sasakyan, i-release na lang yung handbrake. Nakipagtulungan na yung may-ari. Magmula dito sa Rivera, kumanan ng Quirino Avenue, kumanan dito sa Airport Road at babalik doon sa may service road ng Rojas Boulevard. So andito na tayo ngayon sa may service road ng Rojas Boulevard. Ayun yung simbahan. So bibisitahin lang yung mga dito kasi may nagreklamo na naman dito na mayroong nagpa-park. Bawal pa paradahan dito sa lugar na ito. Yan, lugar na yan, oh. Yan. Pwede magparada dyan tuwing Merkulis lang at Linggo. Dahil may araw ng simba. Ayun ang Skog, oh. Pero kung mapapansin natin dito, hindi katulad ng dati. Ngayon, tingnan nyo, tinitikitan na dyan. Wala na yung vendors. Ayon dito sa Skog at saka dito na rin sa mga lokal ng pamahalaan ng Parañaque, isang linggo na wala mga vendors dito. So kung titignan natin ngayon, katulad ng dati, medyo umayos. So ito, tuluyan ang nahatak itong mahahatak yung dalawa dito. Hindi lang pala kotse ang mahatak dito. Meron ding motorsiklo. Ayon sa MMD Enforcer, pagka yung may mga sasakyan na magsisimba dito or mamimili dito sa part ng Baclaran, mayroong nagpapapark dito at walang resibo. Wag po kayong maniniwala sa kanila na pwedeng mag-park dito. Pwede lang po mag-park dito, katulad sinabi ko kayo na tuwing Merkulis or Linggo dahil merong simba. Bukod dito, tingnan nyo dito sa harap mismo na simbahan. O yan, malinis. Dahil ang araw ngayon ay Thursday. So pwede lang dyan mag-park tuwing Wednesday and Sunday. Ang oras ngayon ay 12:45 ng tanghali. So ito lang inahatak. At sa oras na ito ay oras na ng pananghalian. At back to base na muna tayo.